15 kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF Carayalan Faction ang nagbalik loob sa pamahalaan ngayong araw ng Huwebes, kasamang isinuko ang mga matataas na kalibre na armas. Ginanap ang pagsuko ng BIFF surrenderies sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa Barm Compound, Cotabato City, kung saan formal na tumanggap ng cash assistance, food packs at bigas ang mga BIFF surrenderies na nagbalik loob sa pamahalaan. Ang pagbibigay ng cash incentive at food packs sa pamagitan ng Project Tugon ng Barm Government at ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Bandera Live Report. Mahabang proseso yung pinagdaanan para makumbinsi itong ating 15 surrenderies. We are hoping na mas marami pang susunod dito, pero nagpapasalamat na rin tayo. This is a big number, no? And we are very fortunate na ang Cotabato City ay naging bahagi ng pagbabalik loob sa pamahalaan itong ating mga kapatid mula sa BIFF Carayalan Faction. Of course, nagpapasalamat tayo sa OPA-PRU, sa RIU, kay Governor Abdul Rauf Macacua na siya natin naging partner sa pagpapasurrender dito sa mga miyembro, former members ng BIFF. And ito, concerted effort talaga ito ng lahat. Of course, this cannot happen without the imprimatur coming from our Chief Minister on behalf of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yung nga nabanggit kanina ni Atty. Marvin Mukamad ng MILG na tuloy-tuloy pa rin yung effort ng ating Chief Minister na bawat isa ay maging bahagi ng pamahalaang Bangsamoro. No one is left behind. Well, sa ngayon, ang initial package na naibigay natin ay una, yung mga bigas nga and groceries, plus yung cash assistance mula sa City Government of Cotabato, Provincial Government of Maguindanao del Norte, and the MILG. Initial assistance lamang po ito, gaya ng nabanggit kanina ni Attorney Marvin Mukamad, marami pang package ang nakalaan para sa ating mga surrenderies. Ang kinakailangan lamang ay malaman natin kung ano talaga yung kanilang mga pangangailangan. Kasama na dyan yung mga pabahay na nabanggit na kanina, plus yung edukasyon kung sakaling nais mag-aral muli yung ating mga surrenderies. In case may mga kasang mga ito, hindi na ba sila makakasakay? Well, I think they will go through the regular process of dismissal. No? Kailangan sigurong dumaan pa rin sila sa legal na proseso. Etong mga ito, napag-alaman ko ay wala namang outstanding cases. Sila lang talaga ay nagdesisyon na magbalik loob after realizing na mas maganda na mamuhay ng tahimik, ng walang gulo at malayo sa disgrasya. Well, mga high-powered firearms yung nandito. Hindi naman po pwede, hindi naman necessarily na bawat isang combatant ay isang armas. Maaaring sila ay papalit-palit ng ginagamit na armas. But gaya nung nabanggit kanina ng ating mga kasama sa AFP at sa PNP, na we are hoping that more firearms will be surrendered. Anyway, tuloy-tuloy naman yung ating effort. Ang ating pakikipagtulungan sa probinsya ng Maguindanao del Norte, sa OPA-PRU, sa ating kapulisan at sa ating sandatahang lakas para patuloy na mahikayat yung ating mga kapatid na patuloy na naglalaban lumalaban sa gobyerno para mabigyan din sila ng pagkakataon na maranasan ang isang mapayapa, tahimik, maunlad at maluwag na pamumuhay sa ilalim ng Bangsamoro. Ito na yung pangalawang pagkakataon. Hindi lang natin na-document yung unang nag-surrender doon sa aking opisina. Nagpapasalamat tayo, of course, nakakataba ng puso na pag pinapipili sila ay pinipili nilang mag-surrender sa Cotabato City. But I'm sure hindi ito nangangahulugan na hindi ganun kataas ang kumpiyansa nila sa iba nating mga Bangsamoro leaders. Nagkataon lang talaga na ang Cotabato City ay bukas para sa lahat at tayo ay laging nag-i-express ng ating kahandaan na kahit hindi taga Cotabato City, basta nais na magbalik loob sa pamahalaan, either sa pamamagitan natin o sa pamamagitan ng ating mga kasamahan, ay lagi tayong handang tumulong at umalalay para maisakatuparan lang yung pagbabalik loob ng ating mga kapatid na nasa kabilang side.
Bandera Reports Afternoon Edition.